pampito na ito, lesson 7. Lesson 7 na po tayo. Ito yung paglalakbay ni Abraham. Ikalawang paglalakbay. Ang simula dito, si Abram, yung pangalan niya Abram muna rito. Tapos doon sa may mga mangyayari, bakit pinalitan ng Abraham yung kanyang pangalan? Kaya itong pag-aaralan natin, yung si Abraham, saka yung kanyang paglalakbay, makikita natin doon sa Bethel, kung natandaan natin, nagtayo siya ng dambana o altar at doon ay naglingkod siya sa Panginoon o siya ay sumampalataya doon kasama ang kanyang mga kasambahay. Nakuha nila yung mga magandang lupain dahil marami silang mga hayop, may mga bakahan at may mga tupa. Kaya nagpatuloy siya hanggang dumating sila doon sa south na area na kung saan may malaking gutom doon sa Egypt. Kung naalala nyo yung kay Joseph, yung na may malaking gutom, nagutom yung kanya mga kapatid at siya ang hininga ng tulong doon sa Egypt dahil maganda ang katayuan ni Jose. Kaya dito tayo ngayon sa Bible history. Ito ang lesson 7 na po tayo. Kaya makikita natin dyan ang unang apat na kung saan huminto si Abraham, yung mga istasyon kasi may ang paglalakbay may istasyon eh. Sama-sama sila doon sa kanyang mga kasambahay. Kaya may mga lugar sila na pinupuntahan at may mga nangyayari sa lugar na yon. At ang kanilang tinitirhan, yung mga tent, di ba? Pag may camping tayo, tent ang ginagawa natin. Ganon din po ang nangyari kay Abraham. Dahil wala sa sariling bahay. Naglalakbay siya. Kaya mga sa tent po sila nakatira. Yung ang kanilang tinitirhan. At maganda naman ang kanilang pamumuhay kahit na sila ay nakatira sa tent. Kaya si Abraham nagsimula doon sa Ur of Chaldea. Ito ang lugar na kung saan doon sa ipinanganak. Malapit ito sa modern Babylon ngayon. Parang Turkey ito kung saan ngayon. O Iraq pala. Sa modern time. Sa Iraq. Kasi mga Arabo yan dyan. Ito ang lugar na kung saan makikita natin ang mga lumang lugar. At kung pansinin natin, makikita yung ang mga magagandang tanawin doon sa lugar na yan. Kasi sa Babylon, modern Babylon, yan ang tanawin. Dahil ang Iraq talaga nung araw pa, yung Babylon na sinasabi nila, ay talagang maraming mga kabuhayan. O kung saan syudad yan na mga mayaman, marami kang makikita at marami mga kung sa ekonomiya ay mayaman sila. Kaya yung nangyari. Kaya si Abraham ay iniwanan yung kanyang bahay o yung kanyang mga higaan, lahat. O ng mga tinawag na siya ng Panginoon. Ito ang pagtawag sa kay Abraham. Dahil may plano sa kanya ang Panginoon. Abraham, isa sa tent na yan. Dahil ang tent na yan sa labas ng ito yung tabernakulo kung saan nagsasamba sila.
Makikita dito. Kaya mga Hudyo na yan, sa labas sila sa tent sila naka dito namumuhay. Kaya si Abraham sanay na dyan. Oh. Kaya naglakbay sila hanggang sa Haran. Oh. At hinintay nila ang kanilang ama hanggang sa namatay doon. Yung ama nila mula sa Ur of Chaldea huminto sa Haran, isang lugar din ito. At ang kanyang ama na si Tira namatay. Oh. At nang ilibing na doon sa Haran, nagpatuloy sa kanilang paglalakbay doon sa Palestina o Palestine. Oh. Kaya ang Diyos tinawag siya mula doon sa Ur of Chaldea hanggang sa Haran at gumawa ng dalawang panukala o yung tagubilin yung ating Panginoon. Twofold promise, yung pagtawag sa Kanya. Makikita natin dito kung ano ang mga promisa na yan. Kaya bago sa pumunta sa Ehipto, ang ating pag-aaral na ito ngayon ay ipakita ko sa inyo ang dalawang bagay na ito na kung saan ipinangako ng Diyos para gagawin ito ni Abraham. Ito ang the lineage of Christ. Sa lahi iyan ng ni Kristo, si Abraham. O si Tira, mula kay Tira, yung ama ni Abraham. Kaya si Kristo galing dito sa kay Tira na ama ni Abraham. Ito ang binhi na iniingatan na yan pala ang magbigay ng kaligtasan sa mga tao. Kaya si Tira yung kanyang lineage na yan. Dahil mula kay Abraham. Kikita natin dyan. Kaya ang pag-aralan natin na teksto dito, yung Genesis 12:1 hanggang sa Genesis chapter 14, verse 16. Yun ang ating pag-aralan na teksto ngayon sa gabing ito. Anong ating layunin dito? Para malaman natin ang paglalakbay ni Abraham na mula sa Ehipto hanggang sa Dan. O ito, mga tribo na ito. At hanggang sa kung saan nangyayari ang mga bawat hinto nila. Kasi nagpapahinga din sila pagdating ng Sabat. Kasi yon sila mga Hudyo. Kaya pagdating ng Sabat, sila ay namamahinga yan. Kaya may mga lugar na kung saan sila ay sumasamba sa ating Panginoon. Ang makikita natin dito na ating pag-aralan sa ngayong gabi ay makita natin yung walang pagbabago na pananampalataya ni Abraham. Oh. At siya ay talagang sinubaybayan o ginabayan ng ating Panginoon hanggang doon sa Ehipto. Kasi yung ang mga lugar na kung saan gusto ng Panginoon mapuntahan ni Abraham. Malaman din natin na tayo ay umaasa lamang sa Panginoon upang matanggap natin ang ating pagbabago sa ating buhay at iyan ay sa pamamagitan lamang ng Diyos. Kasi siya lamang po ang magbabago sa atin. Walang tao na makapagbago sa kapwa-tao. Kundi ang Diyos ang makapagbago sa tao. Kaya ang kaligtasan ay nasa Kanya. Ang tao hindi makapagligtas sa kapwa-tao, kundi ang Diyos. Kaya mapag-aralan natin dito na ang ating pag-asa sa ating Panginoon para mayroon tayong buhay na walang hanggan ay may katapatan o magtapat sa paglilingkod. Yan si Abraham. Tinawag siya ng Panginoon. Hindi niya alam kung siya dadalhin, pero siya sumunod. Di ba sa introduction, iniwanan yung kanyang bahay. Kasi mayaman ang angkan ito sila. Sinatira. Yung kanyang mga ari-arian, iniwanan niya. O, pati yung mga alipin niya. At naglakbay sa dito. Makita yung mga bituin na yan. Yan ang isa sa mga pangako ng Diyos na gawin sa kanya yan. Yan ang kanyang maging lahi. Yung lahat ng bansa. Isa sa mga pangako yan na ibinigay kay Abraham. Yan ang mga bituin na sa langit. Hindi mabilang yan.
Kalain mo? Matanda na siya. 99. O si Sarah, ganun din, 99. Nagkaanak pa sila. Hindi nila akalain na sila pala ay plano ng Diyos na ang kanyang mga lipi o yung kanyang lahi ay maging sindami ng bituin sa kalawakan. Dahil ang Diyos makapangyarihan, walang imposible sa Kanya. Kaya makita dyan. Malaman din natin ito na tayo ay dapat malaman natin si Abraham na kung saan may labanan doon na nangyayari. Yung mga hari at saka yung kanyang pamangkin na si Lot. Si Lot pamangkin niya ito. Dahil yung tatay ni Lot na si Haran ay kapatid ni Abraham. Kaya pamangkin niya si Lot, yung sa Sodom and Gomorrah. Siguro natatandaan nyo yan. Yung asawa ni Lot na lumingon, na naging asin. Yun ang pamangkin ni Abraham yan. Nephew. Ibalik natin ang pag-aaral nito at makikita natin ang ating kung ano ang ating nakuha sa pagkatapos nitong pag-aaral. Ano bang obserbasyon natin? Ano ba ang mga aral na makukuha natin dito kay Abraham na ginawang Abraham ang kanyang pangalan? Ito na yung dalawang promisa na ipinangako ng Panginoon kay Abraham. Ang una rito, yung tinawag sa Ur of Chaldea sa Genesis 12. Mabasa natin dyan. Sa 12, 1:3. Basahin natin. Sinabi nga ng Panginoon, sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay ituturo ko sa iyo. Itong sabi sa kanya. At gagawin kitang isang malaki. At ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan. At ikaw ay magiging isang kapalaran. At sa 3, at pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Kaya ibig sabihin, lahat ng angkan sa lupa, pati tayo rito, kasama na. Sinumpa natin si Abraham, ay susumpain din tayo ng Panginoon. Kasi iyon ang pangako sa kanya na ibinigay. Itong pinanggalingan niya. Dito sa Ur of Chaldea, itong una. Tapos naglalakbay sila, yung Babylon na yan, hanggang dumating sila sa Haran, yung pangalawang paglakbay. Mula sa Haran, dito namatay yung si tatay niya, si Tira, dito inilibing. Kaya dumiretso sila dito sa Kanaan kasi ito ang lugar na gusto ng Panginoon na pupuntahan ni Abraham. O dito may sa Jerusalem. Ito ngayon ang pinag-awayan dito sa Middle East. Yung Palestine at yung Israel nag-away-away. Pati na rito. Kaya ito ang magulo ng mga lugar sa ngayon. Pero nung araw, yan ang ng Panginoon sa kay Abraham para makarating sa lupa na kung saan ituturo niya. Hanggang sa dumating sila dito sa Egypt. Yan ang kwento dyan sa chapter 12 ng Genesis. Una sa Ur of Chaldea, tapos sa Haran, at pumunta sa Kanaan. At tumuloy sila sa Egypt. Yun ang kanyang paglalakbay. May mga sitas tayo dyan. Itong pangalan na Abraham na naging Abraham. Kaya, bakit kaya ginawa ito ng Panginoon? Yung Abraham naging Abraham. Pag-aralan natin. Ang Abraham, nanguhulugan pala, yung anak ay yung ama. Itinaas na ama. Iyon palang meaning ng Abraham. Itinaas na exalted father. At ito naman ng Abraham ay itinaas na ama sa karamihan. Ito na, multitude.
bakit ginawa sang Abraham na tinatawag siya dahil mula sa kanya ang lahat ng mga bansa na ipinangako sa kanya ng Panginoon ay maging sa kanya. Kaya ginawa sang Abraham yung talagang exalted father of a multitude. Kaya marami. Yung exalted father, doon sa kanyang sambahay lang. Yung kasama-sama sila na pamilya. Isa siyang huwaran o talagang oliran na ama. Pero nang pinalitan ng kanyang pangalan na Abraham, ay siya na pala ang ama ng karamihan. Lahat ng bansa ay ibinigay sa kanya ng Panginoon. Iyon ang pangako sa kanya. Iyon ang mga pangako sa kay Abraham. Oh. Gawin kitang isang dakila at malaking bansa at ikaw ay gagabayan ko. Yun ang sabi ng Panginoon. Gagawin ko ang iyong pangalan na dakila at makapangyarihan at ito ay isang biyaya para sa kanya. Kasi talaga naman nakaplano ng Diyos. Gawing dakila ang kanyang pangalan. Isang biyaya ito sa bansa ng Israel. Sabi niya, gabayan ko iyong gagabay sa iyo at talagang sumpain ko kung sino man ang susumpa sa iyo. Yun ang mga pangako na binitawan ng Panginoong Diyos sa kay Abraham. Kaya iniwanan niya ang kanyang lupain. Mayaman sila eh. Iniwanan niya lahat yun. At sabi ng Panginoon, dadalhin kita sa lugar na kung saan dapat mong puntahan. Hindi pa niya alam kung saan sa dadalhin. Kasi may tiwala siya sa Panginoon na hindi naman dadalhin sa kasamaan. Kaya ito na ngayon ang nangyayari. Yan ang buong bansa, buong mundo na yan. Buong bansa sa sanglibutan. Ang dami na natin. Iyan ang pinangako kay Abraham. Kaya pinalitan yung kanyang pangalan na Abraham dahil siya ang maging ama ng mga karamihan o yung buong nasyon o buong sanlibutan, buong bansa. O sanlibutan pala. Ito sa Inisi sinabi. Sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay na iyong ama na ikaw ay pasalupain. Ay ituturo ko sa iyo, ituturo sa kanya. Hindi pa niya alam. Nabasa na natin ito kanina. Sabi niya, at gagawin kitang isang malaking bansa. O great nation, malaki. At ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan. At ikaw ay magiging isang kapalaran. Talagang yung pangalan niya na yan, magiging isang kapalaran. At hanggang tayo ay nadamay dyan sa kanyang pangalan na yan, na i-bless tayo ng Panginoon. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. O, at pagpapalain niya, talaga mo yan. Pagpalain ang nagpapala sa kay Abraham. Ang ibig sabihin dyan, Israel yan. Kasi siya ang bansa ng Israel. Sabi niya, ito ang maging mangyari. Dahil sa kapangyarihan na ibinigay kay Abraham, ang dudurog sa ulo ng ito ay yung ahas na kung saan inudyukan niya si Eva na magkasala. Itong sakong nito, ito ang Panginoong Hesus. Ito ang binhi na sinasabi doon sa Genesis 3:15 na paglabanin niya ang binhi nitong diablo na ito at ang ating Panginoon. Ito ang plano sa kanya. Kaya hindi magtagumpay ang mas kasamaan sa kabutihan. Kasi si Kristo mismo ang dudurog sa kapangyarihan ng kadiliman. Yan pala yung binhi na kung saan inalagaan at maraming hadlang yung diablo pero hindi siya nagtagumpay. At hanggang dito na ngayon sa kay Abraham. Sa kanyang lahi ay lalabas ang binhi na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Yung pagpunta niya sa southern part, sa Egypt na ito,
hanggang sa Nigib. May mga kwento ito na mga lugar. Ang kanyang unang hinintuan o sa kanyang stopover doon sa Sikkim. Pero walang magandang pastulan doon dahil may mga hayop ito sila nadala. Kaya hindi sila nagtagal doon sa Sikkim dahil walang magandang makikita, walang maani, at ang kanyang herd, itong mga baka na ito, at ang kanyang mga tupa, ay walang makain doon, walang green pasture. Yan ang unang pinaghintuan nila. Kaya pumunta sila sa iba. Kaya ang susunod, pumunta sa Beetle. Pero hindi naman tumagal doon. Dahil may mga bagay na kung saan ganun din ang nangyari dito sa Sikkim. Wala ding makain at walang damo na kainin yung kanyang mga hayop. Kaya pumunta sila sa Nigib. Ito ng Nigib ngayon sa Genesis 12:9. Binabasahin natin sandali. At sabi dito, at si Abraham naglakbay na nagtuloy sa dakong timugan. Sa south na itong Nigib. Kaya the journey to the south. Itong Nigib na kung saan maganda ang mga ang disyerto, maganda disyerto, pero may mga pagkain na makikita. At saka may damo. Kaya medyo tumagal-tagal sila doon sa Palestine o sa Palestina. Yan ngayon ang pinagagawan. Dahil talaga ang Palestina, sabi niya, hindi sakop ito ng Israel. Mula ito sa kay Amang Abraham, kundi sa Palestina ito. Kaya ayan ngayon, ang agawan ng teritoryo. Hanggang sa napunta sila sa Ehipto. Kasi ang Negev malapit sa Ehipto. May mga magandang buhay sa Ehipto. May mga pagkain, may mga tanim, may mga tubig na kung saan mabuhay ang isang nilalang. Ito yung pain ng Ehipto. Makita natin dyan yung mga sphinx na yan. Ito ang lupain ng Ehipto. Disyerto siya, pero may lugar na kung saan may mga tanim. Kaya agricultural land din ito yung Egypt. Marami silang mga gulay na ini-export. Kaya kahit na disyerto, pero may parte na may mga damo o may mga halaman. Dahil doon sa Nile River, yung ilog doon, yun ang nagbibigay buhay sa mga halaman. Yung lawak ng ilog ng Nile River na yan. Kaya ang Ehipto, isa rin sa pinagbabiyayaan ng magandang lupain. Yung patuloy ang kanyang lakbay Abraham's journey na mabasa natin sa Genesis 11, 26, 25, yung chapter 11. Hanggang sa 25 pa lang, verse 11. Yun ang paglalakbay ni Abraham. Kaya yung panglimang istasyon niya, yung may gutom doon sa Ehipto, na kung saan nagsinungaling siya sa kay Haring Parao. Di ba? Nagsinungaling siya rito. Dahil sa gutom, para mabigyan sila ng pagkain, nagsinungaling siya na si Sarah hindi niya asawa, kundi kapatid yan. Sabi niya. Para makita niya kung ano ang mangyayari. Kasi siya ang manguna papunta sa Kanaan. Kaya dito sila sa Kayaring Parao. Makita natin mamaya dyan. Yung mga kaharian ni Parao, nakikita natin. At ang kanyang ginawa na mga kapangyarihan sa ibaba ng Ehipto. Kasi siyang hari ng Ehipto, yung si Parao. Yung sa pag-aralan natin yan, yung sa kay Moses. Pag-aralan natin sa susunod na pag-aral sa Haring Parao. Kaya ito, yung parang bumagsak yung paniniwala ni Abraham. Dito dahil sa nagsisinungaling sa dito. Kung basahin natin Genesis 11:26,
mula sa Genesis 25, kapitulo, versikulo 11, dito niya ay parang sabi niya, he caused Sarai to pass as his sister. Sinabi niya sa ring Parao, kasi maganda si Sarai, nagustuhan ng Parao. Sabi niya, kapatid ko lang yan. Kung sabihin niya na asawa niya, baka si Abraham ay patayin diyan dahil pag-interesan yung kanyang asawa. Kaya sinabi niya na kapatid, dito yung kanyang pananampalataya ay biglang humina. Yung failure, Abraham's faith. Oh. Si Sarai, sabi niya, hindi ito, walang asawa ito. Kaya dinala siya ng hari, ni Haring Parao sa kanyang bahay. Oh. Saka ang hari, natuwa siya eh. Binigyan niya ng kayamanan si Abram. Kasi siyempre sister ni Abraham yung balae niya na si Abraham. Yung nangyari. Kasi dinala na ng Haring Parao si Sarai doon sa kanyang bahay. Kasi sabi niya hindi, walang asawa yan. Kapatid ko lang yan. Kaya doon siya nanghina sa kanyang pananampalataya. Pwede naman niyang sabihin na asawa niya. Kaso siyempre tao rin siya at may kahinaan. At ang kanyang pagtiwala sa Panginoon ay medyo rito na natinag o wala siyang buong pananampalataya. Kasi kung may pananampalataya siya, kahit sabihin niya na si Sarai ay asawa niya, walang gagalaw sa kanya. Dahil nandiyan ang Panginoon. Kaya dito naghina ang kanya pananampalataya. Pero pinatawad naman siya ng Panginoon. Dahil siya ay nakarating doon sa lupa na kung saan gusto ng Panginoon na marating. Kaya yan si Haring Parao. Niya, kukunin ko kayo lahat. Sabi niya, yan ang matapang. Kaya kung ano magustuhan niya, kunin niya. Pati si Sarai kasi maganda. Kaya sabi niya, binigyan niya si Abraham ng kayamanan. Yan, si Haring Parao. Kaya itong hari ay may babala na may darating na mga salot na ipadala sa kanya sa kanya at sa kanyang pamamahay. Pamamahay ng Panginoon. Kaya binalik niya ito si Sarai kay Haring Abraham. Kasi binabalaan siya na may darating na mga salot sa kanya at ang pamamahay sa kanyang pamamahay na gagawin ng Diyos ang salot nito. Kaya natakot siya. Binalik niya si Sarai sa kanyang asawa na si Abraham. Kita mo na may plano ang Diyos. Nagsinungaling pa siya. Kaya medyo humina ang kanyang pananampalataya. Ganon din tayo minsan, humihina tayo. Kahit nabuo ang ating paniniwala sa Diyos, may mga bagay na minsan na hindi natin maiwasan na magkakamali tayo sa ating pananampalataya. Pero may pagkataon na ibalik ng Diyos ang kanyang pagtitiwala sa atin. Basta maging matapat lang tayo sa ating paglilingkod. Kaya sabi ng Parao, sabi niya na niloko mo ako. Parang audition, parang niloko siya ni Abraham na sabi niya kapatid si Sarah, yung pala asawa niya. Kaya pinalaya sila doon sa Egypto, nagalit ng Haring Parao. Niloko mo ako. Kaya umalis kayo rito sa aking kaharian. Kaya si Abraham na ibinigay sa kanya yung kayamanan na kung saan ibinigay ng Haring Parao. Ngayon siya na ang pinakamayaman sa mga baka o sa pilak, yung silver, at ang ginto. Mababasa ito sa Genesis. Ipagpatuloy natin dyan. Chapter 12 ng Genesis, verse 11 hanggang chapter 13 ng Genesis, verse 4. Mahaba yan pag binasa natin. Kaya ito, Haring Parao. Kaya yun ang Ari si Jeff sabi niya, niloko mo lang ako. Yung kanina, si Yul Brynner yun, yung sa The Ten Commandments ko kinuha yun. Pero ito ang tunay na Parao, medyo itim siya. At saka yung asawa niya, mga magagandang asawa ng Parao ng Egypt. Kasi hari siya.
ang ika-anim na estasyon doon sa Bitil. Doon siya sumamba sa Diyos. Makita natin yan sa Genesis 3:13. Doon sa gumawa ng altar o dambana upang sambahin nila ang Diyos. Kasi dumating na yung araw ng kanilang pananambahan. Kaya sila talaga matapat sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya yun ang ika-anim na estasyonan. Ang nagkagulo-gulo rito, yung mga pastol ni Lot, tsaka yung lupa na kung saan hindi makasuporta sa mga bakahan at ang lahat na hayop ni Lot. Kaya may laban-laban sila dito. Ito si Lot, pamangkin niya ito. Kasi yung tatay niya na si Haran ay kapatid ni Abraham. Siyempre may mga ari-arian din. Wala silang makuwang lupa at mga pagkain ng kanilang mga bakahan at lahat na hayop ni Lot. Kaya nagkagulo-gulo yung mga pastol ni Abraham at pastol ni Lot na kanyang pamangkin. No? Nag-away sila, quarrel. Naglabanan sila. Kaya si Abraham, kasi talagang ano siya talaga ang plano ng Diyos na gagawin na maging ama. Binigay niya ng pagkakataon si Lot. Sige, sabi niya, mamili ka kung ano ang gusto mo dyan. Yun pinili. Para walang awayan. Kasi si Abraham matahimik yan eh. Kaya si Lot, ang pinili niya yung mga matatabang lupa. No. At saka yung sa Jordan, na talagang patag yan. Wala kang makitang bundok, kundi patag. Pwede yung mga hayop dyan, pwede ka magtanim. Oh. At saka yung sa Sodom, itong binigay sa kanya ni Abraham. At saka maraming tubig. Oh. Well watered, sa mga, lalo may hayop sila. Kaya kailangan, ito ang pinili ni Lot. Kasi pinapili siya ni Abraham. Oh. Hanggang sa lupain ng Ehipto. Tapos umalis na sila. Kasi umalis si Abraham, binigay niya na eh. Parang nag-giveaway siya sa kanyang pamangkin. Pagkatapos na bigyan niya, sige, sa iyo na yan. Para walang gulo ang mga tauhan natin. Sa iyo na lang. Saka umalis na si Abraham. Iniwanan na kay Lot. Kaya dito, itong lugar ng Bitil na kung saan, gumawa siya ng dambana para sambahin ang ating Panginoon. Kita mo, makita niyo yung tent, parang walang parang kapareho talaga ng tent na ginagamit pa nag-camping tayo. O si Sarah yung nagluluto. Kaya diyan sila na wala silang tirahan. Parang nag-camping lang sila. Pero may plano ang Diyos sa kanya. Kaya dito sa Bitil na ito, dito sa gumawa ng altar na kung saan iyan ang paraan ng mga Hudyo upang sambahin ang ating Panginoon. At sa altar na diyan, mayroon silang mga alay. Mga susunugin mo ang alay. Kung hayop, yung magandang hayop. At kung mga halaman, yung magandang klaseng halaman. Yung magandang ani. Yun ang tanggapin ng Panginoon. Oh. Si Abraham, natanggap niya ang kanyang ikatlong biyaya at ang promesa o pangako na mula kay Jehova. Mabasa natin dyan. Sa 13, 13 verse 14 to 18. Matagal-tagal din yan basahin. Pero basahin natin kung ano ang sinasabi dito ng Panginoon sa kay Abraham. 14 to 18. At sinabi ng Panginoon kay Abraham, pagkatapos na makahiwalay si Lot sa kanya, itingin mo ngayon ang iyong mga mata at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilagaan at sa dakong timugan at sa dakong silanganan at sa dakong kalunuran. Pinakita sa kanya ng Panginoon ang kanyang pupuntahan na mga lugar. Sapagkat ang buong lupaing iyong natatanaw ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman. Kaya maganda ang sinabi ng Panginoon dahil mapagkumbaba kasi ibinigay na kay Lot yung kanyang lupa.
At gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi, na ano pa, kung mabibilang ng sinuman ng alabok ng lupa, ay mabibilang nga rin ang iyong binhi. Kalahin mo yan? Hindi mabibilang yung alabok. Kaya iyon ang sabi ng Panginoon, diyan ko ibibigay sa iyo. At sa 18, at binuhat ni Abraham ang kanyang tulda at yumaon at tumahan sa mga punong insina ni Mamre na nasa Hebron, na siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon. Iyon ang kanyang pangatlong biyaya na ibinigay. Yung lahat na lupain na pinatanaw sa kanya, o sa hilaga, sa katimugan, sa silangan, o na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Dahil iyan ang kanyang pangako. Mapagpakumbaba siya. O sabi niya kay Lot, sige, sa iyo na yan. Hahanap na lang kami. Kaya ang Panginoon ang naggabay sa kanya at binigyan siya ng magandang lupain. At ang lupa na ito ay ito ang maging pagmamayari ng kanyang mga binhi. Ibig sabihin, yung kanyang kasambahay. At kasama na dyan ang ating Panginoon. Dahil sa lipi na yan, dyan manggaling ang ating Panginoon. At ang binhi na yan ay talagang hindi mabibilang. Parang buhangin o parang alabok sa lupa. Hindi mabilang ang alabok, di ba? Kaya ang laki o ang dami na ibinigay na biyaya ng Diyos sa kanya. Saka sabi niya, kaya si Abraham, kinuha niya kanyang sarili at kumuha doon sa mga kahoy sa Mamre, yung oak na ito, yung ng Mamre, na malapit sa Hebron. May mga kwento ito ng mga lugar. Ito ang kanyang pangatlong pagpahinga bago pupunta sa ipinangako na lupa. Iyon ang Kanaan. Iyon ang ipinangako na lupa ng Diyos sa kay Abraham. Sabi niya, to Abraham, ito ang pangako na kung saan ang iyong binhi na si Jesucristo. Ito ang blessing ni Abraham, yung makikita na lugar na yan. Itong Kanaan na yan. Iyon ang lugar na pupuntahan niya na hindi pa niya alam. Kundi ituturo pa lang ng Panginoon. Yung binhi na ito, dito magmula ang ating Panginoon. Si Jesus. Yan. Jesus. Yan ang binhi na kung saan dadalhin ni Abraham sa buong mundo. Siyang ginawa ng Diyos na tagapagdala ng binhi. O si Jesus, makita nyo dyan yung ano yan, parola. Ang symbol ng parola, pag nasa gitna ng dagat kayo at zero visibility, yung zero visibility, wala kang makita. Kaya yung mga parola na ito o yung mga ilaw na yan, ay maaninag mo yan kahit malayo ka na mayroon parang lupa dyan. Kasi nakatayo sa bundok yan. Kaya pupuntahan ngayon ng mga barko na nasa kadiliman. Ang kanyang mangyayari diyan na si Kristo ang ilaw ng sanglibutan. At ang mga nasa kadiliman ay makakita ng liwanag. Kaya pa sa pamamagitan ni Abraham, iyong binhi na ito na si Panginoong Hesus, siya ang magdadala sa buong mundo. Siya ang tao ng Diyos na pinagkatiwalaan. Ang makikita natin dito. Ang makikita natin na agad-agad, ang ginawa niya, gumawa siya ng altar. At sinamba ang iubaw ang Panginoong Diyos. At saka sa huli nito, hindi niya nakuha yung mga masama na kung saan ibinigay niya kay Lot, kundi ang sa kanyang kagustuhan ay nasa Panginoon. Kasi hinuhod nga siya hindi ayaw niyang gulo, kaya iniwanan niya yung mga bagay na maganda sana pero hindi naging maganda sa kanya. Pero binigay niya doon sa kanyang pamangkin ang kanyang pagpili niya sa kanyang pagpili. Kaya
Si Lot, ito pamangkin niya ito. Mayroong mga maganda sa lugar na iyon na kung saan ibinigay ni Abraham. Ngunit si Abraham ay nasa pangangalaga ng Panginoon. Ang kanyang inaalagaan o ang kanyang tinanggap ay yung lupa na sinabi sa kanya ng Panginoon sa silangan o sa timog o sa iba't ibang parte ng lupa. Ang dami. O kaya sabi niya, ay iwan mo kay Lot yan. Kaya si Lot, doon na sa lugar na kung saan iniwanan nila. Doon sa Sodom at Gomorrah. Hanggang sa sinunog ng Panginoon yun. Ang Sodom, ang Gomorrah. Kaya gumawa siya ng altar. Pagdating doon sa lugar na kung saan ibinigay sa kanya ng Panginoon. Dito sila sumasamba. May apoy dyan. Magsunog sila ng mga hayop at yung mga magandang ani. Diyan nila ialay sa Panginoon. Agad-agad, gumawa siya. Hindi siya nagpatumpik-tumpik, kundi gumawa agad. Pasalamat sa Panginoon dahil sa biyaya na ibinigay sa kanya. Bagamat binigay niya sa kay Lot yung magandang lupain na kung saan lahat na ari-arian niya ay iniwan niya sa kay Lot. Ngunit ito ang Panginoon, nakita ang kanyang puso't damdamin, ang kanyang tapat na pananampalataya at ang mapagpakumbaba. Binigyan siya ng ikatlong biyaya na ito na ibinigay sa kanya. Para yung mga lupain. Ang ikapito niya ng estasyon sa Hebron. At saka may mga kaguluhan doon sa eastern part. Kasi Hebron malapit na ito sa Jerusalem. May mga kaguluhan na para doon na nangyayari. Ano. Yung ano naman ni Lot, kasi yung kanyang kapaligiran, limang syudad na nandyan sa uh, planadong lugar o sa walang bundok, kundi plain siya, parang tatag. Yung Sodom and Gomorrah, itong mga lugar pala, yung limang syudad. Sodom, Gomorrah, Adma, Sibuim, Anbila, na tinawag ng huli na Suar. Ito palang syudad na iniwan ni Abraham doon sa kay Lot. Kaya itong Sodom and Gomorrah, sinunog ito dahil sa kalaswaan. Yung mga ginagawa nila, yung sodomy, yung Sodom na yan, sodomy, yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kaya yun ang ayaw ng Diyos. Ito ang syudad na kung saan malaki ang mga kasalanan. Marami silang ginagawa na hindi maganda kasi lalaki sa lalaki. Alam mo yan? Babae sa babae. Yung nangyayari na ngayon sa atin yan. Kaya dapat pag-aralan po natin yan. Yan pala ang syudad na kung saan may malawakang kasamaan. Kaya itong mga syudad nito ay na nasakop ito sa Edom na ang hari niya ay si Darlaomer. Sakop niya pala ito. Parte ito na malapit sa east ito ng Jerusalem. Kaya nagkaroon ng labanan sa syudad. Si Lot at saka kanyang mga kasama ay natatalo sila. O sa Genesis 14, mabasa natin dyan. Mula 5 hanggang 12. Basahin natin sandali ito ang nangyayari. Mula sa verse 5, chapter 14. At sa ikalabing-apat na taon ay dumating si Darlaomer at ang mga haring kasama niya. At sinaktan ang mga Ripaim sa Asterot, Karnaim, at ang mga Susita sa Ham, at ang mga Imita sa Syabi Siriataim, at ang mga Horyo sa kanilang kabundukan ng Seir hanggang Elparan na nasa tabi ng Ilang. At sila ay nangagbalik at nagsiparoon sa Inmispat na siyang Kadis, at kanilang sinaktan ang buong lupain ng mga Amalisita
at pati ng mga Amoriyo na nagsitahan sa Hason Tamar. Kaya marami yan. Oh. Yung mga Amorites na ito, yung kalaban ni Samuel, niya, ako at ang aking pamamahay ay sa Diyos kami. Laban doon sa mga taga-Amoryo. Yung sa sinulat ni Samuel yan. Kaya nakikita niyan na si Abraham talaga pinatnubayan ng Panginoon na walang makagalaw sa kanya. Dahil nga sa kanya nga itong binhi na pinakaingat-ingatan upang makarating sa dapat pupuntahan. Dahil may plano ang Diyos sa binhi na ito. O kaya may labanan. Dami. Mga Amoryo, mga Amalikano. In Mispat, dami sila. Laban-laban. Kaya yun ang nangyari doon. Pero si Abraham, hindi magalaw yan. Dahil ang Diyos ay nasa kanya. Kaya hindi sila nagtatagumpay yung mga kalaban ni na Abraham. Dahil kapanalig nila ang ating Panginoon. Kaya yung ikawalo na estasyon, itong kay Dan, o isang tribo ito ng Israel. Yung kuha na nila kay Lot. Kasi si Lot, matatalo na doon sa laban-laban. Dahil doon sa ginagawa nila, sa 13, mabasa natin dito, chapter 14, 13, mabasa natin dyan ang nangyari kay Lot. Dahil Amoryo na talagang nag-away-away, matatalo si Lot. Kasi hindi naman sa talaga pinatnubayan ng Diyos. Dahil pinagbigyan pa kasi ni Abraham. Kaya matatalo ang kanyang mga kakampi. Kaya ang ginawa ni Abraham, iniligtas ito si Lot. Na kung basahin natin dyan sa 14, mula 13, basahin natin. At dumating ang ibang nakatanan at ibinalita kay Abraham na Hebreo na tumatahan nga sa mga puno ng insina ni Mamre na Amoryo, kapatid ni Eskol at kapatid ni Aner, at ang mga ito ay kakampi ni Abraham. Babasa pa dito. At pagkarinig ni Abraham, nabihag ang kanyang kapatid, ay ipinagsama ang kanyang mga subok na lalaki na mga ipinanganak sa 300 na makikita natin dito. O nawala tayo ang ano muna natin na nag-trip off ang ko. Yung ibalik ko muna. Nag-trip off yung yung dali lang. Yes, yeah. Na-out yung PowerPoint mo, Brad. Brad, nabiglang nag-block ang ko. Nag-block out. Kaya i-share ko siya ulit. Low system, May nang yung internet. I-share ko siya ulit. Kaya dito na sila sa istasyon ng Dan. Iyon ang mga sundalo ni Abraham. Makikita na, Brad, sa screen. Ito yung ni Abraham. Brad, madinig? Yes, Brad. Dinig, Brad. Sige, okay, Brad. Thank you. Ito na yung labanan na kunin na nila si Lot. Dahil matatalo si Lot. Kasama na dito yung mga Amorite, yung kakampi ni Abraham. Dahil may labanan. At saka yung 300, 18 kalalakihan na kasama sa kanyang bahay. Parang reinforcement sila doon sa kay Lot, tulungan nila dahil matatalo na si Lot. Kaya na yung nakuha na nila yung mga kalaban dito sa malapit sa Jordan River. Na kung saan sila o Dan ay talagang tumayo din nakipaglaban.
At ang Diyos ay ang tumutulong sa kanya. Kahit na ay yung tao ay wala sa kanyang kapangyarihan, pero ang Diyos ang may kapangyarihan na iyon ang nagbigay sa kanyang mga anak na hindi matatalo. Oh, under control sila. Ang tao nga, out of control tayo, pero ang Diyos ay nandyan pa rin. Namamagitan sa atin at tumutulong sa ating mga problema. Kaya nakikita nila dyan, ayaw na nila na tanggapin yung mga bagay o yung mga bahagi ng mga natitira sa bagong hari ngayon ng Sodom. Kaya makikita natin dyan, yung mga ano ni Abraham, kasama na yan. O wala silang mga parang kamay lang makikita dito. Samantala na Abraham's forces, samantala dito yung mga kalaban nila, may nakakabayo. O sila nakatayo lang. Pero ang Panginoon nasa kanila. Yan ang kalaban nila. Yung mga ito kakampi pala nila ito. Amorites army. Kakampi nila yan at saka sila. Kaya hindi sila matatalo kahit na maraming kalaban. Pero sa lugar ni Lot na kung saan, doon ang Sodom ang Gomora, ay matatalo sila. At nagagalit na rin ang Panginoon dahil sa kanilang ginawa na mga kasalanan. Kaya yung word na Sodom, Sodomi, ay yung kalaswaan yan na parang lasciviousness. Kaya huwag paaralin yan. Kasi pangit sa paningin ng ating Panginoon. Ano ang ating maobserbahan dito sa mga nangyari? Sa Ehipto, si Abraham nagsinungaling. Di ba? Sabi niya si Sarai, kapatid niya. Pero sa bago yan, si Abraham ay talagang biniyayaan ng Panginoon para siya ay bumalik kahit siya nagsisinungaling. Pinatawad siya ng Panginoon. Finally turned it over to God. Inaasa niya lang sa Panginoon na kung anong mangyari sa kanya. Kaya sa kanyang sarili, ang Ehipto ay naging kasumpa-sumpa sa Panginoon. Kaya galit ang Panginoon doon sa mga taga-Egypt dahil ang ginagawa nila ay talagang hindi maganda sa kanyang paningin. Bagamat na may biyaya si Abraham sa kanyang pisikal na pamumuhay, si Abraham ay naturuan din ng pagdisiplina sa kanya na espiritual. Pisikal at espiritual ang ibinigay ng Panginoon sa kanya kahit na siya ay nagsinungaling. At saka siya ay bumalik sa lupa. Itong lupa na ito ay iyong lupa na kung saan ipinangako sa kanya. Pero siya ay mawawala doon sa parte sa south na puro desierto yan. Yan ang parang bigay sa kanya ng Panginoon na parang hindi naman ito parusa. Pero siya ay dinisiplina lamang sa kanyang ginawa na pagsisinungaling. Pero binayayaan siya sa pisikal niya. Pero may konting disiplina sa kanyang buhay espiritual. Pero binalik din siya ng Panginoon. Pero siya ay nalakbay doon sa paligid sa Southland o parte dito sa ang South Egypt yan South sa desierto yan. Doon ang parusa sa kanya. Kaya ang Panginoon ginawa siya ng maglakbay diyan, pabalik-balik sila diyan sa lupa na kung saan desierto. Naghanap sila kung saan mapakain yung mga hayop nila. Desierto walang makain dahil sa kanyang pagsisinungaling lang, kalahin mo yan. Doon, yun ang parusa sa kanya na walang makain yung kanyang mga tupa at saka pati ang kanyang mga kasamahan. Kaya dyan sila pabalik-balik doon sa mga pastoran, naghanap sila. O desierto yan. O ilang kahoy lang ang natutubo dyan na makikita natin. At sa Bethel, doon naman siya nagsamba.
Kaya nung siya ay bumalik na doon sa Bethel, at tinawag niya ang Panginoon ulit, tinawag niya ulit. Kaya nabalik sa kanya ang biyaya. Nabalik. Kasi nagsamba siya, siyempre pinapatawad naman ng Panginoon. Kaya mapagpatawad talaga ang Panginoon. God is good all the time, sabi niya. Kaya ang biyaya ay ibinalik sa kanya. At saka may plano talaga sa kanya. Kaya malaman na din dito sa ating na pag-aralan na kung ikaw ay nagkamali at kung mayroon kang mga nangyari sa buhay mo na hindi mo maiwasan, ay ibigay mo yan sa Panginoon. Isama mo sa Panginoon yan. Ibig sabihin, idalangin mo at pagsisihan mo yan kung ano man ang mga nangyayari sa iyong buhay. Dahil ang Panginoon handa magpatawad. Sus mayaman siya sa pagpapatawad. Humingi ka lang. Pero hintuan mo ang iyong ginagawa na ayaw niya. Dahil hindi ka patatawarin kung pabalik-balik na ginagawa mo yan. Kaya maghintuan. Kung ano man ang nangyayari, itong malaman natin dito sa ginawa ni Abraham. Kalain mo, tao na siya ng Diyos. May pangako na sa kanya. Sa isang iglap, nagsisinungaling siya. Kaya nagalit ang Panginoon. Hindi naman siya nagalit, pero didisiplina siya. Dinala sa disyerto na walang makain yung mga hayop niya. Kaya, pagdating doon sa Bethel na ito, gumawa ulit siya ng dambana at nanalangin, humihingi ng kapatawaran sa ating Panginoong Diyos. Binalik niya sa Panginoon ang kanyang hingi ng tawad. Kaya tingnan naman natin si Lot, yung kanyang pamangkin ni Abraham. Makikita natin ang tao na ito na maganda, mabuti, mabait naman siya. Pero wala siyang katulad na ng pagkamatanda o yung maturity ni Abraham. Mature na ito si Abraham. Siyempre tiyo siya. Pamangkin lang ito si Lot. Kung sa mga experience, kukunting mga bagay lang kanyang malaman. Pero mabait din ito si Lot. Kaya, ikumpara sa kay Abraham na kung sa mga pananampalataya, hinog na, bata pa ito si Lot. Kaya makikita natin dito kung ano ang mga nangyayari. Ito ang ating obserbasyon na tinatawag. Oh. Wala siyang altar na kung saan sasamba siya. Ito ang kulang kay Lot. Bagamat siya ay mabuting tao, wala siyang altar o pagdambana na ginagawa na tulad sa ginagawa ni Abraham. Kaya si Abraham pinapakinggan ng Diyos kasi siya ay sumasamba. Kaya si Lot kung wala man siyang altar nito, hindi naman masabi natin na hindi siya sumasamba, pero kailangan gumawa siya. Dahil ang pagsamba ni Abraham ay personal. Mula sa kanya hanggang sa Diyos, nag-uusap sila. O idinadalangin niya ang kanyang mga adhikain, ang kanyang problema. Ito si Lot, walang nabalita na gumawa siya ng altar o pagsambahin ang ating Panginoong Diyos. O wala siyang parang wala siyang dedikasyon o wala pa siyang plano na ang Diyos ay sambahin niya na tulad sa kay Abraham. Wala siyang ugali na ganito. Kaya yung Diyos, ibinigay siya sa mga kalaban na, na, na talo sila doon sa mga kalaban. Kaya inalalayan sila ni Abraham. Ito si Lot, yung pamangkin ni Abraham. Yan pala mukha niya. Kaya makita natin. Anak ng kapatid ni Abraham na si Haran. Ito naman si Abraham. Makita natin dyan. Siyempre matanda tiyuhin sa ito. Medyo bata pa. Kaya yan ang pangkomparasyon sa kanila. Si Lot hindi masyado mapagsamba. Wala siyang altar na ginawa. Mabuti nga siyang tao. Pero may kulang pa sa kanya. Samantalang si Abraham, kahit na siya ay ama na ng pananampalataya, mabuting tao, gumagawa ng altar o pagsumamba at mananampalataya. Iyon ang binigay sa kanya na pangako ng ating Panginoon. Oh. Parang si Lot nito, siya ay parang interesado sa kanyang mga kawan. Oh.
than he is in God. Ang kanya yung hanap buhay niya. Hanap buhay yung sa kay Lot na pinaplano. Wala siyang plano na para sa Diyos. Kaya binigyan siya ng mabuting pagpili. Yung pinili niya, yung binigay ni Abraham, na kung saan ay mayroon siyang makukuha doon. Yung mga sa kanyang pamumuhay na pisikal at saka sa kanyang financial. Pero nakulang sa Diyos. Dahil interesado siya sa pisikal at saka sa financial na bagay. Nakulangan po siya ng spiritual na na tulad di tulad kay Abraham. Physical, financially na nabubuhay at spiritual. Kaya makikita kay Abraham, iyon ang kaya may pangako ang Diyos sa kanya. At saka dito si Abraham, may makikita dito sa kay Lot pa pala ito. Gumawa siya ng kanyang tulda. Kasi wala na kasi doon sa nag-away-away na. At ang ginawa niyang lugar na paglagyan ng tulda ay sa likod lang ng mga masasamang tao. Doon siya. Kasi wala nga siyang kulang sa pananampalataya. At siya ay nakisama na doon sa kanila. Kasi malapit ang bahay niya eh. Kaya yung mga pagtukso, malapit din sa kanya. At saka wala pa siyang pananampalataya na matapat sa Panginoon. Kaya madali siya matukso. Samantala si Abraham sa isang banda ay ang kanyang kaluluwa ay pinapakain niya. At ang kanyang ugnayan sa Diyos at ang sama nila ng Diyos kung kaya si Abraham ay biniyayaan. Blessed siya ng ating Diyos. Dahil nasa kanya yung kanyang kaluluwa at ang kanyang ugnayan, pakikisama, lamuha sa Diyos, ay nandoon na kay Abraham. Ikumpara doon kay Lot na pamangkin niya. Kaya si Lot, ang lahat-lahat na nasa mundo, ay gusto niya makuha. Ito ang plano niya talaga ng lahat ng mga kayamanan sa mundo ay makuha niya lahat ito. Mayroon siyang magandang bahay. May mabuting asawa. May mga mabuting anak. Yun ang sa kanya, nakuha niya. Kasi yun din ang bigay ng plano ng Panginoon. Kaya ito ang account ni Tira. Si Tira, ama ni Abraham yan. At ang ito, Tira became the father of Abraham. Magkapatid sila. Si Nahor at saka si Haran. Magkapatid. At si Haran, ito ang naging tatay ni Lot. Kung mabasa sa Genesis 11:20. Kaya tatlo sila magkapatid pala. Si Abraham, Nahor, at saka si Haran. Saka si Haran, siyempre, kapatid ni Abraham, pamangkin ito si Lot. Nga mapagsarili, may magandang buhay siya, mabuting mga asawa, mga mabubuting anak. Pero kulang lang siya sa pananampalataya. Mga magandang kanyang bahay sa isa sa pinakamagandang syudad, sa sina na lugar, sa ganyang lugar. Sa parte din sa lugar na yan. Malapit sa Sodom yan. Siya ay nanunuluyan. Ang kanyang bahay hindi sa tulda, kundi sa magandang lugar. May mortar. Ang mortar parang ano ito? Yung magpadikit sa tisa, yung brick. Yung bato yan na brick. Kulay-pula yan eh. At saka yung bato na ordinaryo. At saka wala na siyang dapat pag-agam-agam sa kanya mga hayop dahil may ilog doon na dumadaloy na kung saan abot sa mga daan at sa mga syudad na kung saan siya ay namumuhay. Maganda ang kabuhayan niya. Ang bahay niya hindi tulda, kundi bato.
o break and stone. At wala siyang problema sa tubig dahil may ilog na dumadaloy mula sa kanya sa mga daan at sa syudad na kung saan doon siya naninirahan. Kaya maganda ang katayuan ni Lot ikumpara kay Abraham na kung saan sa mga naghahanap pa ng pastulan. O makakuha siya ng tubig sa kanyang balon. At hindi na siya pupunta sa ibang balon. At ang kanyang mga hayop ay mapakain ng pinakamagandang damo na sa lupa na iyon sa buong mundo. Talagang maganda ang binigay sa kanya. Kasi Diyos din ang nagbigay niyan eh. Gustuhin man niya kung ayaw ng Diyos, hindi niya makuha lahat yan. Pero hindi niya naalaala ang ating Panginoon. Iyan ang kulang sa kanya. Kaya ang Diyos mapagmahal. Kahit hindi mo siya alalahanin, biyayaan ka pa rin. Yan ang ugali ng Diyos na wala sa ibang tao. Itong bahay ni Lot, bricks, mga bato. Nakita natin dyan. May hagdan papunta sa taas. Hindi tulda yan, kundi bato talaga. May ilog na walang problema sa tubig siya. Samantalang si Abraham doon sa diserto, pabalik-balik sila doon. At saka marami ang kanyang mga hayop. Makakain, may damo, dami. Kaya yung lahat na magandang buhay, ibinigay na ng Diyos sa kay Lot na pamangkin ni Abraham. Pero hindi man lang yan naalaala na magpasalamat sa Diyos. Hindi na naalaala, hindi siya nagtayo ng altar o yung dambana na tulad sa kanyang tiyuhin. Pero binigay na sa kanyang lahat. Kaya minsan sa ating buhay, mangyayari ito. Nasa iyo na ang lahat ng karangyaan. Ngunit, hindi mo man lang naalaala ang Panginoon. Pag mayroon ka ng karamdaman, may nangyayari sa iyo, doon mo na maalaala ngayon. Kaya ang Panginoon, ganun talaga yan, mapagmahal. Alalahanin mo, hindi ka niya pipilitin. Pero pagdating ng araw, ay mayroon kang sasagutin. Pagdating ng ikalawang pagdating, yung ang araw ng pagpuhukom. Kaya yan ang ingatan natin. Na sa atin ang biyaya, masalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Itong kaluluwa ni Saul talaga, sa simula pa lang, ay nandoon na sa doon sa taga Sodoma. Yung nangyayari doon sa Sodoma, alam niya na ito. Kasi isa ito sa mga syudad kung saan sa galing. Bumalik lang siya. Ang Sodoma na ito, yung nagbigay ng problema sa kay Lot. Dahil yung kalaswaan na ginagawa nila ay hindi matanggap-tanggap ng Diyos sa kanyang harapan. Kaya, palagi lang siya sa mga kaguluhan. Saka gumawa pa siya ng kanyang tolda na kasama yung mga makasalanan. Kaya wala siyang pag-agam-agam na kung ano mangyari sa kanya. Hindi na naala ang Diyos. Bumalik pa siya doon sa yung ginagawa sa Sodoma. Kaya naging problema sa kanyang buhay. Pinaalalanan siya ng Panginoon dyan. Kaya si Abraham naman sa kabilang banda ay maraming mga tao. At maraming kapangyarihan dahil siya ay mayroong ugnayan sa Diyos. Kontak palagi sila. Gawa siya ng altar. Mag-aalay siya sa Panginoon. Kaya ang kontak na doon, yung ugnayan nila na naging mahalaga sa Kanya at sa Diyos. Kaya talagang iba ito taliwas sa kay Lot, ang kanyang pamangkin. Kaya yan, si Lot yan, na tatay niya ito, si Tira. Yan ang nangyari sa kanya. Si Haran at Lot. Kasi si Haran, kapatid ni Abraham, tatay niya yan. At saka ito si Abraham. Yan. Magkapatid sila, kaya pamangkin niya ito si Lot. Si Lot gusto niya lahat na mga lupain sa kanya, mga maganda, may mga ilog sa kanya, lahat ng mga hayop. Gusto niya lahat na yaman sa mundo ay mapakanya, pa sa kanya. Samantalang si Abraham, sa kanyang tapat na pananampalataya, ay biyayain sa kalayan mo yan. Ang kanyang maging lahi ay parang bituin,
Yun ang mga bituin sa langit. Yun ang kanya maging lahi. Hanggang tayo, kasama na tayo rito. Kasi ang sinasabi doon sa pangako, lahat ng bansa, buong mundo ang sinasabi diyan. Kaya kasama na tayo dito sa pangako na ibinigay kay Abraham. Kaya ito na po ang lesson natin na lesson 7. Ito ng katapusan. At lesson 7, end na ito. Kaya kung may mga tanong kayo dyan, any question, ay pag-aralan natin ito. Kaya dyan na lang tayo ang ating pag-aral. Kaya kung may mga katanungan, pag-aralan natin dyan. Kasi ang pinag-aralan natin na aklat, Henesis 11 hanggang Henesis 14. Balit, tatlong chapters tayo. Apat na chapter. O may mga tanong?